Ayos oh, mga big bike boy. Mga big bike, kumakaripas. Nakasunod ang Mio. Oh. Oh, ha? Oh. Di tayo makabirit guys, gawa ng pagka nagsi 70-80 na, nagbabibrate na tong ating motor, no? Gawa ng hindi kaya nung nangingi pa ng high speed na sprocket. Dahil itong ating sprocket ay 45, tapos yung engine sprocket natin ay 15 lang, no? So kasang kasang pan tricycle. So hindi tayo makabirit. Makakabirit tayo pero may limit. Hanggang lang 70-80 lang, gawa ng yun nga, masyado na siyang mabibrate pagka tumataas na ng gusto. Ayun dito pa lang 70 pa lang pero nagbabibrate na yung ating motor. So yan. So kaya pagka mag-ano kayo, guys, pagka gagamitin nyo na lang single at gusto nyo na medyo paspasan, mag-high speed kayo, bababa kayo ng sprocket. Kung yung stock natin dito sa Rossi 150 natin, ang stock nito ay 45. So pwede kayong magbaba ng 38, 38 para kahit merong konting ahon, kayang-kaya. Pero kung puro patag naman ang lugar nyo, so pwede rin sa 36, mas maano siya, mas high speed, dahil madali lang makakwentayan guys kung paano ang combination ng sprocket. Ito puro enduro. Ha? So dito settingin ko, magbababa ako ng guys, 38 kasi merong konting ahon sa dinadaanan ko, konting ahon tsaka patag naman, so yan yan yung mga big bike. Gusto ko sumabay dito sa sa mga big bike na to, para matry itong ating motor. So talaga hindi tayo abot yan dahil big bike yan. Vlogger pa yung isa, yan sa likod, Yee! So hindi tayo makasabay, gawa na nagbabibrate itong ating motor pagka nasa 70-80 na. Pero natutuwa ko rito sa motor na to, dahil hindi naman tayo binibigo. At yung lakas na gusto natin dito sa motor na to, naibibigay niya, tulad niya, hindi tayo makasabay, gawa lang pag tumataas na yung ating speed, nagbabibrate na. Pero magta-try muna ako dito guys, kasi ang engine sprocket natin ay 15, 1545 to. So magta-try muna ako na magtaas ang engine sprocket na 16, kasi 1:2 yun, 1:2. Kaya magbababa ako sa engine sprocket muna, magtataas muna ako sa engine sprocket. Bali ang pinaka ratio nito ay 3, 3 ang pinaka ratio niya pagka sa 1545. So dahil magtataas tayo ng engine sprocket, bababa to ng dalawa. So magiging 2.8, magbaba siya ng 2.8. So dun muna ako sa engine sprocket, magbababa muna ako sa engine sprocket niya, kasi bago pa naman tong motor natin, 200 km pa lang ang tinatakbo. So hindi natin bibiglayin, at least hindi pa tayo magbabawas ng kadena. So wala tayong puputulin, dahil pagka yung 38 ang nilagay natin dito sa rear sprocket natin, ay automatic magbabawas tayo ng kadena, So yun muna ang gagawin natin. Muna, engine sprocket muna na 16. So 15 yung stock, magsi 16 tayo. So yun muna ang gagawin natin.
So 2.8 ang ratio ang kalalabasan nito. So ang high speed kasi guys 2.7 pababa, no? Yun ang high speed na combination ng ating sprocket, no? Pero pagka ang kailangan mo naman para sa akyatan 2.7 pataas. Yan ang mga ratio niyan guys. So sana nagagets nyo, no? Basta sa likod roll sprocket nyo pagka 45 i-divide nyo lang sa 15. Tulad dito 15 yung ating engine sprocket, so i-divide nyo lang yan, so lalabas na yung ratio. Tulad dito 45 yung rear natin, 15 yung sa ating engine. Ang atong pulse ito ay 3, no? Tatlo. So yan, pagka gusto nyo pa ng mas malakas, pagka ahon ang inyong motor, pang ahon, no? So magtataas pa kayo, magdadagdag kayo sa rear sprocket guys, no? So I think ang pinakamataas ata na rear sprocket na pinakamalaki ay 51, no? So di ko lang sure guys, no, kasi hindi naman tayo expert sa mga pyesa ng motor. So parang tingin ko 51 yun. So kung gusto mo naman ng duluhan excuse, yung mataas ang malakas ang arangkada, so yun, magbababa kayo ng sprocket. Kung sa 45 yun, magbabawas kayo para mas high speed, no? So sa motor natin, dahil single lang tayo at medyo buibiri tayo, kailangan natin ay high speed. So magbababa muna tayo. Pero sa ngayon magdadagdag tayo sa engine sprocket ng 16. So bali mababawasan siya, magiging ano na lang siya guys, 2.8, no? So tatry natin yun, at kasi hindi pa tayo magbabawas ng kadena, no? So sayang kasi at bago pa. So para lang hindi mabawasan yung kadena, magtataas muna tayo sa engine sprocket. So mura lang naman yun, yung pang engine sprocket. Siguro wala pa 100 yun, makakabil ka na. Tapos wala ka nang paproblemahin sa pagkabit, pagkabawas ng kadena, no? So ayun guys, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon, no? Kung paano madagdagan yung high speed, no? At kung paano palakasin sa ahon o hatak, no? At syempre, isa pa doon, pag nagbawas tayo guys ng rear sprocket at nag high speed tayo, mababawasan yung vibration ng ating motor, no? So imbis na ma-vibrate siya, mababawasan siya kasi high speed tayo. Dahil ang epekto kasi ng pagbabibrate guys, kaya lumalakas, dahil nasasagad niya na yung sprocket natin na hindi na kayang dagdagan yung power, no? Kaya nagbabibrate na siya, kumbaga nagpipix na siya dun sa mismong nagpipix siya sa mismong lakas niya, yung pinaka power niya. Pero kung magbababa tayo, so mag speed talaga siya, so lalakas pa lalo at madadagdagan pa. So yan guys, no? So yun guys, dito ko na tatapusin tong video na to, no? So sana may natutunan kayo at meron kayong nakuha ang idea para dito sa ating Rossi TC 150, no? So nasanay kasi tayo sa 125, kaya lagi ako napapa 125. So ayun guys, comment lang kayo sa baba guys kung kung gusto nyo pa na mas malinaw na explanation para sa sprocket combination natin, no? Ayun guys, at ganito na lang, i-take palagi. So ride safe, no? At God bless guys.